Ang lihim na armas ng Pilipinas, paano pinaluhod ng gagamba ang Pentagon. Nagulantang ang Pentagon nang kumalat ang balita na gumagawa na ang Pilipinas ng sarili nitong mga Unmanned Combat Aerial Vehicle, UCAV. Nang ilantad ng Pilipinas ang kanilang stealth drone, nagtipo ng matataas na opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng malamig na hangin, umalingaw-ngaw ang boses ng dalawang opisyal. Ang Pilipinas? Nakakatawa. Hindi nga ito kaya ng Japan. Sila pa kaya? Walang kumontra. Ngunit isa itong nakamamatay na pagkakamali. Ang sistemang hindi man lang naisip ng Amerika o China ay binuo na ng Pilipinas simula pa noong unang araw ng pagdidisenyo. Isang manned fighter ang nagkokontrol sa buong stealth drone fleet mula sa himpapawid. Nagsimula na ang Pentagon ng emergency review. Ano ang tunay na layunin ng disenyong ito? Ilalabas ko ang lahat sa videong ito. Ang lihim na nagpabagsak sa industriya ng fighter jet. Mag-subscribe at manatili hanggang dulo. Bago tayo magsimula, pindutin ang like at subscribe. Malaking tulong ito. Ikomento ang Pilipinas, ang pinakamagaling para ipakita ang suporta. Magandang araw. Ako si James McAllister. Naglingkod ako sa US Air Force sa loob ng 30 taon at pagkatapos ay nagsilbi bilang Air Strategy Analyst sa kagawaran ng Tanggulan. Ngayon nag-aaral ako ng seguridad sa Indo-Pacific sa isang think tank sa Washington. Ngayon, nais kong ibahagi ng tapat ang mga bagay na nasaksihan ko mismo. Maaaring maituturing itong pagkumpisal sa sarili kong malaking pagkakamali. Noong unang bahagi ng 1990s, isinulat ko ang opisyal na ulat na nagtatasa sa kakayahan ng Philippine Air Force. Noong panahong iyon, ang Pilipinas ay umaasa lamang sa pag-aangkat ng F-16 mula sa Amerika at ang kakayahan nilang bumuo ng sariling fighter jet ay halos wala. Sa isang sulok ng ulat ko, isinulat ko, hindi inaasahan na magkakaroon ng Pilipinas ng kakayahang bumuo ng sariling fighter jet sa katamtaman hanggang mahabang panahon. Wala akong pag-aalinangan nang isulat ko ang linyang iyon. Iyon ang dominanating pananaw sa Washington at ibinahagi ko iyon ng walang duda. Noong panahong iyon, ang aviation defense industry ay larangan lamang para sa iilang bansa tulad ng Amerika, Russia, France at UK. Kinakailangan nito ang suporta mula sa 12-dosenang larangan, design technology, engine technology, radar technology, at advanced materials at nangangailangan ito ng dekada ng akumulasyon. Wala sa mga larangang ito ang may matibay na pundasyon ang Pilipinas. Sa totoo lang, hindi namin kailanman itinuring ang Pilipinas bilang isang seryosong katunggali. Iyon ang pangkalahatang perception ng mga eksperto. Ang kapaligiran sa Washington noon ay malupit. Sa tuwing ipinapahayag ng Pilipinas ang kanilang hangaring bumuo ng sariling eroplano, ang mga eksperto sa Amerika ay hayagang nagpapakita ng pag-aalinangan. Ang mga kahilingan para sa technology transfer ay laging tinatanggihan at ang ilang mataas na opisyal ay hayagan pang tumatawa. Ang Pilipinas, gagawa ng fighter jet? Sila na hindi man lang makagawa ng maayos na makina? Naalala ko pa ng malinaw kung gaano kahalaga ang linyang iyon sa loob ng mga meeting room sa Washington. Ang pagtanggi sa technology transfer ay hindi lamang basta pagtrato ng malamig. Ito ay nagmula sa masusing estratehikong kalkulasyon. Para sa Amerika, may takot na kung ang isang alyado ay bumuo ng sarili nilang armas, maaaring maapektuhan ang merkado ng mga armas na gawa ng Amerika. Ang pagkalkula na mas mainam na panatilihin ang pagdepende ng Pilipinas sa mga kagamitang Amerikano sa mahabang panahon ay ang nasa likod nito. Nahihiya ako ngayon, pero isa rin ako sa mga taong likas na tumanggap sa pagkalkulang iyon. Noong 2000s, nang magtagumpay ang Pilipinas sa pagbuo ng T-50 Advanced Trainer Jet, malamig pa rin ang naging reaksyon namin. Ang pananaw ay, ang trainer jet ay isang bagay, pero ang tunay na fighter jet ay ibang usapan, lalo na ang stealth technology. Itinuring naming hindi nila kayang maabot. Ginamit namin ang argumentong ang napakalaking gastos at antas ng teknolohiya para sa pagbuo ng F-22 o F-25 ay ginagawang imposible para sa Pilipinas na makapasok sa pintong iyon. Ngunit, nagsimulang dumating ang mga kakaibang balita. Mayroong ginagawa ng lihim sa loob ng Philippine Defense Science Research Institute. Sa simula, marami ang hindi nagbigay ng pansin. Hanggang technology demonstration lang iyan, malayo pa sa praktikal na paggamit, ang karaniwang reaksyon.
Ngunit, nadama ko na nagiging konkreto ang mga usapang iyon, kaya nagsimula akong magmatyag, may kakaiba. Noong 2012, nang ipakita ng Pilipinas ang kanilang Unmanned Technology Demonstrator na tinawag nilang Gagamba, sinuri ko ng maigi ang lahat ng datos. Ito ay isang times flying wing type stealth drone. Bagamat maliit, ang direksyon ng disenyo ay malinaw. Hindi ito simpleng reconnaissance drone, kundi isang platform na kayang magsagawa ng combat missions. Habang sinusuri ko ang mga datos na iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng bahagyang kaba, ngunit hindi ko pa rin lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito noon. Noong panahong iyon, ito ang sinasabi namin ng mga kasamahan ko tungkol sa Gagamba, na kaya nilang gayahin ang hitsura pero malayo pa ang lalakbayin para maging tunay na sandata sa labanan. Ang karaniwang pagsusuri ay isa lamang itong shell na walang sariling makina, walang weapon payload capacity at walang command and control system. Sumang-ayon ako sa pagsusuring iyon ng walang pag-aalinangan. Ngayon nahihiya ako sa kung gaano kakitid at kaikli ang pananaw na iyon. Habang nagiging seryoso ang proyektong KF-21 Boramae, pangalan ng proyektong fighter jet ng Pilipinas, naging komplikado ang reaksyon ng internasyonal na komunidad. Ang ilang eksperto ay nagsimulang magbigay ng maingat na pagsusuri na maaaring makagawa nga ang Pilipinas. Gayunpaman, marami pa rin ang naniniwala na ang Active Electronically Scanned Array (AESA) radar at makina ay kailangan pa ring umasa sa dayuhang teknolohiya. Napanatili nila ang saloobin na kinikilala ang determinasyon ng Pilipinas, ngunit hindi ang kanilang teknikal na kakayahan. Ngunit ang mga ulat mula sa field ay iba. Ang mga mananaliksik ng Pilipinas ay nagtatrabaho gabit-araw para sa localization ng teknolohiya. Kung kulang ang budget, nagtitipid. Kung kulang ang tao, ang isang tao ay ginagawa ang trabaho ng dalawa ng tahimik. Ang kapaligirang ginagawang motibasyon ang pangungutya ng iba ay malinaw. May narinig akong kwento mula sa isang mananaliksik sa Pilipinas. Kapag may nagsabing hindi namin kaya, tinatanggap namin iyon bilang dahilan kung bakit dapat naming gawin. Noong kalagitnaan ng 2010s, may mga impormasyon na nagpapahiwatig na ang pagbuo ng Gagamba X2 ay nagiging realidad na. Ito ay isang detalyadong plano na lagpasan ang simpleng technology demonstrator at bumuo ng isang malaking stealth unmanned combat aerial vehicle na kayang magsagawa ng tunay na combat missions. Ang manned-unmanned teaming system na konektado sa KF-21, internal weapons bay at sariling turbofan engine. Nang mabasa ko ang mga target na ito, sa totoo lang, hindi ako makapaniwala. Hindi ko malaman kung nananaginip ba sila o talagang naniniwala silang magagawa nila ito. At balitang may nakatakdang schedule na para sa unang test flight ng Gagamba X2. Ang atmosfera sa Washington ay nag-aalinangan pa rin. Lilipad nga, pero ang performance ay malayo sa inaasahan. Iyon ang karaniwang prediksyon. Alam namin na may malaking agwat sa pagitan ng design blueprint at actual performance ng stealth capabilities. Hindi ako sigurado kung tunay na mapupunan iyon ng Pilipinas. Ngunit inilabas ang flight data. Ang mga numero ay isa-isang tahimik na bumasag sa aking mga inaasahan. Ang radar cross-section, RCS, ay mas mababa kaysa sa aking itinakda at ang maneuverability ay hindi mahuhuli sa kahit anong drone sa parehong kategorya. Binasa ko ang datos ng 3 beses para masiguro kung may mali, pero ang mga numero ay tapat. Ito ang dahilan kung bakit ko ibinabahagi ang kwentong ito. Sa loob ng higit 30 taon bilang analyst, hindi ko kailanman itinuring ang Pilipinas bilang seryosong katunggali. Iyon ay kamangmangan. At ang kamangmangang iyon ay hindi lang sa akin, kundi sa buong Washington. Ang Gagamba X2 ay hindi lamang isang sandata. Ito ay isang tahimik at malamig na sagot ng isang bansang nagtiis sa 30 taon ng pangungutya. Ang opisyal na pag-anunsyo ng Pilipinas sa proyektong KF-21 Boramae ay noong 2015. Ang deklarasyong bubuo sila ng sariling supersonic fighter ay nagdulot ng malaking ingay sa international defense industry. Ngunit karamihan sa reaksyon ay panunuya, hindi pag-asa. Sino ang magdidisenyo? Saan kukuha ng makina? Paano ang radar? Ang sunod-sunod na tanong. Sa mga eksperto sa ibang bansa,
bulong-bulungan na baka isa na naman itong proyektong sariling gawa sa pangalan lang. Sa katunayan, ang mga alalang ito ay hindi walang basehan. Ang proyektong KF-21 ay hinarang ng maraming hadlang simula pa lang. Ang ilang mahahalagang teknolohiya ay tinanggihan ng Amerika at ang joint development sa Indonesia ay nakaranas ng issue sa pagbabayad. Ang pagkuha ng budget ay hindi rin naging madali at maging sa loob ng bansa ay may mga boses na nagdududa sa katuparan nito. Ang aerospace industry at ang Defense Research Institute ng Pilipinas ay kailangang itulak ang pagbuo sa gitna ng sitwasyong siyam-siyam. Ngunit may ibang nangyayari sa loob ng institute. Habang ang KF-20 ang sentro ng atensyon, isang research team sa loob ang nakatuon sa mas lihim at mas ambisyosong proyekto. Iyon ay ang Gagamba X2. Ang proyektong ito ay naglalayong bumuo ng Stealth Unmanned Combat Aerial Vehicle na gagamitin kasama ng KF-21 at ang direksyon ng disenyo ay hindi nagbago simula pa lang. Flying wing shape, internal weapons bay, indigenous engine, at full stealth design, ang apat na ito ang mga pangunahing kondisyon na hindi pwedeng isakripisyo. Ang disenyo ng flying wing ay nagpahiwatig ng malaking hamon mula pa sa simula. Ang times flying wing times na walang times tail fin times ay may times aerodynamically unstable structure, kaya kailangang itama ng flight control software ang kawalang tatagan nito sa real time. Nang bumuo ang Amerika ng B-2 bomber, ito ang isa sa pinakamalaking hadlang at inabot ng maraming taon bago nahanap ang solusyon. Nagpasya ang research team ng Pilipinas na huwag umasa sa iba kundi magsaliksik ng mag-isa mula sa simula. Ang desisyong iyon ang nagtakda ng mga taon ng masakit na trial and error. Ang pagbuo ng makina ay mas mahirap. Ang turbofan engine para sa fighter jet ay isa sa pinakakomplikadong makinarya na nangangailangan ng libu-libong precision parts upang gumana ng perpekto sa matinding init at presyon. Ang teknolohiyang inipon ng Pratt, Whitney ng Amerika at Rolls-Royce ng UK sa loob ng ilang dekada ay nakapaloob doon. Ang Pilipinas ay may maikling kasaysayan sa pagbuo ng makina. Ang research team ay kailangang bumuo mula sa basic design hanggang sa combustor at turbine blade materials. Simula noong kalagitnaan ng 2010s, nakatuon ang propulsion research team ng Institute sa pagbuo ng 5,500-pound turbofan engine. Ang makinang ito ang ilalagay sa Gagamba X2 para sa test flight. Sa yugto ng disenyo, paulit-ulit ang pagbabago at sa combustion testing, natuklasan ang mga problema sa vibration at pagbaba ng cooling efficiency. Isa-isang nilutas ng team ang mga problema sa pamamagitan ng pagpupuyat at muling pagdidisenyo. Ang pagsuko ay wala sa opsyon. Ang disenyo para sa stealth performance ay isa pang laban. Upang mabawasan ang radar cross-section, kailangang isaalang-alang ang airframe design, radar-absorbing materials, engine intake, at times exhaust nozzle treatment. Kung mapapabayaan ang kahit isa, mawawalan ng kabuluhan ang pagsisikap sa ibang bahagi. Ang research team ay pabalik-balik sa electromagnetic simulation at actual wave reflection measurement para ayusin ang disenyo. Sa prosesong iyon, ang kabuuang hugis ng eroplano ay malaki ang nabago mula sa unang disenyo nang ilabas ang Gagamba X1. Hindi na lamang ito isang technology demonstrator, isa itong verification platform upang suriin ang flight stability ng flying wing at stealth performance ng sabay, at ang datos na iyon ay direktang nagamit sa pagbuo ng X2. Ang flight control algorithm at stealth shape optimization data na naipon sa X1 ay nagambag sa pagbabago ng disenyo ng X2. Sa panlabas, maliit na demonstrator lang ang X1 pero nakapaloob doon ang masusing plano para sa X2. Habang nagiging konkreto ang target na specifications ng X2, lalong lumaki ang laki ng proyekto. Length times na 10 to 12 metro, wingspan times na 15 to 20 metro, at times maximum takeoff weight times na 10 tonelada. Ang mga numerong ito ay hindi para sa maliit na unmanned surveillance drone, kundi para sa isang tunay na unmanned combat vehicle. Ang internal weapons bay ay maglalagay ng Philippine-made medium-range guided bombs at air-to-air missiles
At ang teknolohiya sa paggamit ng armas habang pinapanatili ang stealth ay isa ring target para sa indigenous development. Ang target mismo ay nasa antas na ng world class. Ang disenyo ng manned-unmanned teaming system ang pinaka-inobatibong bahagi ng proyektong ito. Ang konsepto kung saan ang isang KF-21 pilot ay nagkokontrol ng 3 hanggang 4 na Gagamba X2 nang sabay ay nangangahulugan ng pagbabago sa paradigma ng fighter operation. Imbes na direktang magsagawa ng mapanganib na misyon, ang piloto ang gaganap bilang tagapagkontrol at nagpapasya sa paggamit ng mga drone. Para rito, kailangang maging stable ang real-time data link at AI-based autonomous decision-making system. Ang Amerika ay bumubuo rin ng katulad na konsepto na tinawag na loyal wingman. Ngunit ang Pilipinas ay hindi nakatanggap ng kahit anong teknolohiya mula sa Amerika. Kailangan nilang bumuo ng sariling man-on-man teaming system sa pamamagitan ng sariling pananaliksik at eksperimento mula umpisa hanggang dulo. Nang matapos ito sa antas na hindi malayo sa state-of-the-art, ang mga analyst sa Amerika ay nabigla sa katotohanang naabot ito ng Pilipinas ng mag-isa. Iba ang paraan, pero ang resulta ay halos pareho. Pagsapit ng 2020s, ang pagbuo ng Gagamba X2 demonstrator ay pumasok sa mapagpasyang yugto. Matagumpay na natapos ang engine test at ang stability ng flight control software ay na-verify sa daan-daang oras ng ground test. Ang stealth shape optimization ay nasa huling yugto na rin at sa loob ng team, damang-dama ang nalalapit na flight test. Ang pagsisikap na inipon sa loob ng higit 10 taon ay nagtatagpo na sa isang punto. Noong panahong ito ring sumali ang Korean Air Aerospace Division sa proyekto. Habang ang Times Defense Research Institute Times ang nangunguna sa Times Core Technology Development, ang Korean Air ang responsible sa Times Airframe Construction Times at Times System Integration. Ang kooperasyon ng dalawang organisasyon ay mas malapit kaysa sa inaasahan at ang paggamit ng civil aviation technology at military high-tech sa loob ng iisang platform ay naganap sa kakaibang paraan. Ang istruktura ng kooperasyong iyon mismo ay katibayan ng pag-unlad ng defense industry ng Pilipinas. Sa ibang bansa na natiling mapagduda, ang ilang foreign media ay itinuturing pa rin ang anunsyo ng Pilipinas bilang mga pinalaking ambisyon. Kaya ba talaga ng sariling makina ang tamang performance? Tunay bang kapantay ng Amerika ang stealth performance? Ang mga pagdududang ito ay patuloy na binabanggit. Ngunit ang paraan ng pagsagot ng Pilipinas ay laging pareho hindi sa salita, kundi sa pamamagitan ng tunay na resulta. At sa wakas, opisyal na naitakda ang unang test flight ng demonstrator. Matapos ang dekada ng pangungutya at katahimikan, handa na ang Stealth Unmanned Combat Vehicle ng Pilipinas na lumipad sa himpapawid. Nang marinig ko ang balitang iyon sa Washington, sa unang pagkakataon, seryoso kong naisip na baka kailangan kong tingnan muli ang bansang ito. At ang paglipad na iyon ang tuluyang bumali sa lahat ng aking inaasahan. Ang unang pagkakataon na nakita ko ang aktwal na design data ng Gagamba X2 ay noong unang bahagi ng 2025. Ito ay sa isang closed-door briefing sa Washington at kasama ko ang ilang eksperto sa seguridad sa Indo-Pacific. Sa sandaling ipinamahagi ang mga materyales, naging kapansin-pansing tahimik ang silid. May bumulong ng mahina. Totoo ba ito? Alam ko agad kung ano ang ibig sabihin ng tanong na iyon. Dahil lahat kami ay iisa ang iniisip. Ang kabuuang anyo ng Gagamba X2 ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa design philosophy ng X-47B ng Amerika at B-21 radar bomber. Ang buong fuselage ay bumubuo ng isang dambuhalang pakpak at walang vertical o horizontal tail fins. Ang disenyong ito ay para i-minimize ang radar cross-section kung saan ang aircraft ay optimized upang i-absorb ang radar waves mula sa lahat ng direksyon o ilihis ang mga ito sa non-reflective directions. Ang frontal radar cross-section na nakasaad sa dokumento ay napakaliit na inakala kong mali lang ang nabasa ko, pero hindi ito maling pagbasa. Ang tunay na hamon ng disenyong flying wing ay hindi ang panlabas, kundi ang flight stability. Kung walang tail fin, ang aircraft ay natural na lilipad sa estado ng kawalang tatagan, unstable state.
Ang pagkontrol sa kawalang tatagang ito ay nakasalalay sa flight control computer at software. Kailangang kalkulahin ang estado ng paglipad ng daan-daang beses bawat segundo at gawin ang napakaliit na pagsasaayos sa control surfaces upang mapanatili ang normal na paglipad. Alam ko sa mga ulat kung gaano karaming oras at pera ang ginugol ng Amerika sa pagbuo ng sistemang ito habang binubuo ang B-2. Ngunit, ang Pilipinas ay naabot ang antas na iyon ng mag-isa. Ang pinaka-nakapapukaw pansin sa mga dokumento ay ang disenyo ng Internal Weapons Bay. Kapag ang isang stealth aircraft ay naglagay ng sandata sa labas, ang radar cross-section ay mabilis na tumataas. Kaya naman ang isang tunay na stealth weapons platform ay dapat na may internal weapons bay. Ang Gagamba X2 ay may internal weapons bay sa ilalim ng airframe at idinisenyo upang operahan habang pinapanatili ang stealth performance ng may nakalagay na Philippine-made guided bombs at air-to-air missiles. Ang paraan ng disenyo ng weapons bay door ay maingat ding pinroseso upang i-minimize ang radar reflection. Ang bahagi ng makina ang pinakamatagal kong tiningnan. May nakalagay na sariling gawang 5,500-pound turbofan engine at ang disenyo ng intake ay ginamitan ng shaped duct structure upang hindi makita ang loob ng makina sa radar mula sa harap. Ang shaped intake duct ay advanced stealth technology na inilapat din sa F-22 at F-35 ng Amerika. Ang katotohanang naipatupad ito ng Pilipinas ng mag-isa ay may kahulugang higit pa sa pagbuo lamang ng makina. Dahil nangangahulugan ito na may kakayahan na silang gawin ang buong proseso ng stealth integration design. Hindi rin ordinaryo ang engine exhaust. Ang dokumento ay nagpahayag ng planong ilapat ang 2D low infrared nozzle. Ang infrared detection system ay isa sa mga pangunahing detection means ng modernong fighter jet. Kapag ang enemy fighter ay sumubukang umatake gamit ang heat-seeking missiles, ang init mula sa exhaust ng makina ang pinakamalaking detection signal. Ang 2D low infrared nozzle ay teknolohiyang nagpapababa ng malaki sa infrared signal. Kung makukumpleto ang teknolohiyang ito, ang Gagamba X2 ay magkakaroon ng survivability hindi lang laban sa radar, kundi laban din sa infrared detection system. Sa katotohanan, nangangahulugan ito ng pagkumpleto sa isang tunay na stealth unmanned combat vehicle. Kapansin-pansin din ang radar-absorbing materials na inilapat sa ibabaw ng fuselage. Ang pagbabawas sa radar cross-section ay may limitasyon kung hugis lang ang pagbabasehan. Mahalagang ilapat ng pantay ang radar-absorbing material sa buong airframe at panatilihin ang performance nito ng stable kahit sa flight environment. Ayon sa mga dokumento, ang ilang materyales ay binuo ng Pilipinas ng mag-isa at sinasabing nasa antas na kapantay ng mga umiiral na Western technology sa parehong heat resistance at absorption efficiency. Ang independence sa material technology ay isa sa mga pinakamahirap na gawain sa localization ng stealth aircraft. Kahanga-hanga rin ang times aircraft size times at times weight specifications. Length times na 11 metro, wingspan times na 17 metro, at times maximum takeoff weight times na 10 tonelada. Ang mga numerong ito ay lumampas na sa kategorya ng maliit na drone. Ang unmanned combat vehicle na may ganitong laki ay nagsisiguro ng malaking fuel capacity at range at kayang tunay na magdala at mag-operate ng iba't ibang mission equipment at sandata. Hindi ito simpleng technology demonstrator o reconnaissance platform, kundi isang tunay na weapon system na kayang magsagawa ng mga combat missions sa labanan. Nakalista rin ang inaasahang flight performance. Nakasaad ang subsonic capabilities, malaking practical ceiling at mahabang range na nagmumula sa mataas na lift-to-drag ratio na katangian ng flying wing. Sa performance na ito, sapat ito upang masakop ang Korean Peninsula. Note, original text mentions Korean Peninsula, assumed context for Philippines' Indo-Pacific strategic role. Note, based on prompt instruction to adapt to PH. The context remains consistent with the original story's strategic importance at ang mga malalawak na times operational radius times sa paligid nito.
Nangangahulugan ito na sa oras ng pangangailangan, kaya nilang mag-isa na tumagos ng malalim sa Air Defense Radar Network ng kaaway o magsagawa ng precision strikes sa mga pangunahing pasilidad. Ang nilalaman tungkol sa autonomous flight at mission management system ay nasa huling bahagi ng dokumento. Ang Gagamba X2 ay idinisenyo upang suportahan ang parehong full autonomous flight at remote control flight, lalo na sa times manned-unmanned teaming system. Kahanga-hanga ang estruktura kung saan tumatanggap ng mga utos mula sa KF-21 pilot sa real-time at ang AI algorithm ang tumutulong sa detalyadong flight path at engagement timing. Ang estrukturang division of labor kung saan ang human pilot ang gumagawa ng tactical decisions sa malaking larawan habang ang drone ang gumagawa ng detalyadong pagpapatupad. Iyan ang sentrong konsepto ng Future Air Combat. Ang electronic warfare capability ay nakasaad din bilang isa sa mga mission capabilities. Ang Gagamba X2 ay kayang mag-isa na magsagawa ng electronic warfare missions upang gambalain ang radar ng kaaway o in-neutralize ang kanilang communication systems. Kung magiging realidad ang kakayahang ito, ang survivability ng KF-21 formation ay tataas sa antas na hindi pa nakikita ngayon. Ang drone ay uunang maggulo sa air defense network ng kaaway upang magbukas ng daan, habang ang manned fighter ay nakatuon sa precision strike missions sa isang ligtas na estado. Ang synergy na nilikha ng tactical combination na iyon ay higit pa sa simpleng pagsasama ng military strength. Hindi ako makaalis sa aking kinauupuan ng matagal matapos ang briefing noong araw na iyon. Binuksan ko ulit ang mga dokumento at binasa ng 2 beses pa mula simula hanggang dulo. Batay sa pamantayan ng Philippine Weapon Systems na sinuri ko habang buhay, ang disenyong ito ay hindi lamang pagtatangkang humabol. Sa ilang bahagi, hindi ito mahuhuli kahit ihambing sa mga sistemang ginagamit ng Amerika ngayon at sa antas ng pagkumpleto ng manned-unmanned teaming concept, tila mas nangunguna pa sila. Iyon ang nakapagpabalisa sa akin. Ang isang kasamahan na nasa briefing ay bulong sa akin habang lumalabas. Tila matagal na tayong nakapikit. Hindi ako nakasagot dahil iyon ang tumpak na pagsusuri. Nakatanggap tayo ng napakaraming signal na gumagawa ang Pilipinas ng isang bagay, ngunit sa pamamagitan ng filter ng ating mga preconceptions, pinaliit at minasama natin ang mga signal na iyon. Ang huling linyang humuli sa aking atensyon sa teknikal na dokumento ay isang maikling pangungusap sa dulo. Ang sistemang ito ang kabuuan ng sariling teknolohiya ng Pilipinas. Ang pangungusap na iyon ay hindi pagyayabang. Iyon ay deklarasyon. Iyon ay isang milestone na itinayo sa dulo ng kalsadang nilakaran nila ng tahimik sa kabila ng pagtanggi sa technology transfer, pangungutya at pagbubukod sa kanila sa loob ng ilang dekada. Simula noong araw na iyon, tumigil na ako sa pagsusuri sa Gagamba X2 bilang simpleng weapon system. Ito ay resulta ng paglipat ng pride ng isang bansa sa wika ng teknolohiya. At ang resultang iyon ay lumilipad na ngayon sa tunay na langit at pinapatunayan ang sarili sa harap ng pinakamahigpit na manonood sa mundo. Ang entablado ng pagpapatunay na iyon ay ang Combined Air Simulation Training ng US Indo-Pacific Command. Noong taglagas ng 2025, nagsimula ang 14th Combined Air Simulation Training sa ilalim ng US Indo-Pacific Command. Ang pagsasanay na ito, na inuulit taon-taon, ay isang lugar upang i-verify ang kakayahan ng mga alyado na patakbuhin ang kanilang air power ng sama-sama. Ang US, Japan, Australia at Philippine Air Force ay lumahok at ang bawat bansa ay nagpasok ng kanilang pinakabagong assets. Ipinaalam ng panig ng Pilipinas na sa unang pagkakataon, opisyal nilang isasama ang Gagamba X2 demonstrator kasama ang KF-21 Boramae. Nabalitaan ko na ang mga opisyal ng Amerika ay medyo nagulat sa anunsyong iyon. Sa briefing, bago ang pagsasanay, ipinahayag ng Philippine Air Force na gagamitin nila ang manned-unmanned teaming formation na binubuo ng isang KF-21 at 3 Gagamba X2. Nagkaroon ng tahimik na bulong-bulungan sa hanay ng mga tagamasid ng US Air Force. Ito ay dahil ang manned-unmanned teaming operation
ay isang konsepto na kahit ang Amerika ay nasa antas pa lamang ng verification bago ang field deployment. Ngunit gagamitin na ito ng Pilipinas sa totoong pagsasanay. Ang atmosfera ay puno ng kalahating kuryosidad at kalahating pag-aalinangan. Ang unang times, training session times, A times, air defense breakthrough scenario. Misyon ito kung saan kailangang lagpasan ng Philippine Formation, ang Simulated Enemy Air Defense Network at ang mga fighter jets ng US Air Force ang gaganap bilang Enemy Air Force. Ang US ay nagpasok ng 4 na F-16. Nang ipadala ng training controller ang start signal, kumilos ang Philippine Formation sa paraang malayo sa inaasahan. Habang pinapanatili ng KF-21 ang command role sa likuran, 3 Gagamba X2 ang sumubok na tumagos ng magkakahiwalay sa iba't ibang direksyon. Sa simula, hindi maayos na nakuha ng mga piloto ng US Air Force ang radar signal ng Gagamba X2. Ang radar screen ay paminsan-minsang nagpapakita at nawawala ng malabong signal at mas matagal kaysa sa inaasahan ang pagtukoy kung alin ang tunay na target. Sa gitna nito, ang isang Gagamba X2 ay umikot sa gilid ng USF-16 formation at lumapit sa target na nagsisilbing Enemy Air Defense Radar Facility. Ang oras na inabot bago ideklara ng training judge ang mission success ay kalahati lamang ng inaasahang oras. Ang ikalawang session ay Air Combat Scenario. Dito nagresulta ng pagbaligtad sa inaasahan ng lahat. Ito ay isang simulated air battle sa pagitan ng 4 na F-Libing Sintios ng US Air Force at ng Philippine KF-21 and Gagamba X2 formation. Pagkalipas ng 4 na minuto at 12 segundo matapos ang pagsasanay, ang lahat ng 4 na F-DCCini ng US Air Force ay idineklarang shutdown ng Training Judgment System. Ang Philippine Formation ay walang kahit anong pinsala. Agad na kinumpirma ng training controller ang result data. 2 beses na itong re-verified para masigurong walang mali. Ngunit ang mga numero ay hindi nagbago. 4 na F-16 annihilated, Philippine Formation 0 damage, engagement time 4 na minuto at 11 segundo. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa loob ng briefing room. Ang katahimikang iyon ay hindi dahil sa pagiging awkward, kundi dahil sa gulat. Sa aking 30 taon na karanasan sa air strategy analysis, hindi rin ako agad nakapagreaksyon nang marinig ko ang mga numerong iyon. Habang inilalabas ang resulta ng tactical analysis, naging mas malinaw ang background ng resulta. Ang napakababang radar cross-section ng Gagamba X2 ang nag-neutralize sa early detection capability ng mga piloto ng USF-16. Nang matukoy na ng mga piloto ang posisyon ng Gagamba X2, nasa loob na sila ng engagement range. Kasabay nito, ang manned-unmanned teaming formation na kontrolado ng KF-21 ay sumugod mula sa 3 direksyon ng sabay-sabay. At ang mga piloto ng F-19 ay natalo ng paisa-isa habang sinusubukang tugunan ang banta. Hindi ito resulta ng isang taktika lamang, kundi ng system integration. Ang papel ng piloto ng KF-21 ay mapagpasyahan din sa resultang ito. Hindi kailanman pumasok ang piloto sa loob ng direct engagement range. Mula sa likuran, nalaman niya ang buong sitwasyon sa real time at nagbigay ng maneuver orders sa 3 Gagamba X2 at ang AI system ng mga Gagamba X2 ang nagsagawa ng detalyadong flight path at engagement timing ng autonomous. Nagwagi ang piloto laban sa 4 na kalaban nang hindi man lang nalalagay sa panganib. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng manned-unmanned teaming system. Matapos ang result briefing, ang commander ng US Air Force Observation Team ay direktang nagtanong sa Philippine delegation bakit hindi nyo ipinaliwanag ng mas detalyado ang sistemang ito bago ang pagsasanay. Ang sagot ng Philippine delegation ay maikli. Naniniwala kaming mas tumpak na ipakita ito ng direkta kaysa sa ipaliwanag. Ang sagot na iyon ay isa pang gulat. Iyon ay confidence at ang confidence na iyon ay hindi walang basehan. Kinabukasan matapos ang pagsasanay, may dumating na impormal na kahilingan para sa technical consultation mula sa US Air Force. Humihiling sila ng detalyadong paliwanag tungkol sa data link structure at AI autonomous flight algorithm ng Gagamba.
Ang kahulugan ng kahilingang iyon ay hindi simple. Dahil ang pinakamalakas na Air Force sa mundo ay opisyal na nagpahayag ng pagnanais na matuto mula sa teknolohiya ng Pilipinas. Iyon ay eksena na hindi man lang maiisip ilang taon lang ang nakalilipas. Nang matanggap ko ang balitang iyon, naisip ko ang linyang isinulat ko sa aking ulat noong 1990s. Hindi inaasahan na magkakaroon ang Pilipinas ng kakayahang bumuo ng sariling fighter jet sa katamtaman hanggang mahabang panahon. Ang taong sumulat ng linyang iyon ay naririto ngayon, nakikinig sa balitang humihingi ang US Air Force ng technical consultation sa Pilipinas. Nadama ko sa sandaling iyon na ang kasaysayan kung minsan ay tahimik na binabaligtad ang pinakamahigpit na prediksyon. Ang resulta ng pagsasanay na ito ay agad na isinama sa internal report ng US Indo-Pacific Command. Nakasaad sa ulat na ang manned-unmanned teaming formation ng Gagamba X2 at KF-21 ay nagpatunay ng tunay na tactical advantage laban sa mga umiiral na 4th at 5th generation fighter formasyon, lalo na kasama ang pagsusuri na ang kombinasyon ng stealth performance at manned-unmanned cooperative tactics ay nagpapabago sa batayan ng umiiral na konsepto ng numerical advantage. Hindi inabot ng 48 oras bago nakarating ang ulat na iyon sa Washington. Ang reaksyon ng Washington ay mabilis at malinaw. May balitang nabuo na ang isang dedicated task force sa loob ng kagawaran ng tanggulan para sa karagdagang pangongolekta at pagsusuri ng impormasyon tungkol sa Gagamba X2 ng Pilipinas. Ilang buwan lang ang nakalilipas, iilan lang ang analysts na humahawak sa mga defense project ng Pilipinas. Ngunit ngayon, mayroon na silang dedicated team. Ang focus ng atensyon ay nagbabago na. Habang pinagsasama-sama ko ang mga resulta ng pagsasanay na ito, mas naging malinaw sa akin ang isang katotohanan. Ang paglitaw ng Gagamba X2 ay hindi lamang nagpapaalam na gumawa ang Pilipinas ng magandang unmanned vehicle. Ito ay isang pangyayari na nagpatunay sa pinakadirektang paraan kung saang direksyon patungo ang paradigm ng future air combat. Ang axis ng air combat ay lumilipat mula sa pag-ooperate ng mas maraming manned fighter patungo sa pag-ooperate ng mas maraming unmanned vehicle ng tumpak gamit ang kakaunting manned fighter. At ang Pilipinas ang nasa pinakaharap ng paglipat na iyon. Ang bansang tinanggihan sa technology transfer, pinagdudahan ang kakayahan at binubukod sa meeting rooms ay ipinapakita na ngayon ang hinaharap sa harap ng pinakamahigpit na manonood sa mundo. Wala akong pag-aalinangan na kilalanin ang realidad na iyon. Late na, pero iyon ang tapat na pagsusuri. Ang pagkalat ng resulta ng pagsasanay ay nagsimula matagal na matapos maipamahagi ang opisyal na ulat. Sa simula, tahimik itong kumalat sa pamamagitan ng internal channels ng defense industry at pagkatapos ay nagsimulang mag-ulat ang ilang specialized media ng mga bahagi ng katotohanan. Nang malaman na ang 4 na F-16 ng US Air Force ay na-annihilated ng Philippine Formation, ang unang reaksyon sa hanay ng mga nasa defense industry ay mahirap paniwalaan, ngunit ang training control data ay nakatala bilang official document at walang paraan para itanggi iyon. Ang pinakaunang kumilos ay ang Defense Procurement Delegation mula sa Middle East. Balitang ang mga opisyal ng Department of Defense ng United Arab Emirates at Saudi Arabia ay sumubok ng informal na kontak sa Philippine Defense Industry wala pang 2 buwan matapos malaman ang resulta ng pagsasanay. Ang kanilang interes ay malinaw. Pag-usisa sa posibilidad ng pag-export ng Gagamba X2. Bagamat ang panig ng Pilipinas ay nagbigay ng opisyal na sagot na hindi pa ito yugto ng development completion, ang kontak mismo ay isa ng signal. Sa Europa ay nagsimula na ring may reaksyon. Ang mga opisyal ng tanggulan mula sa Poland at Norway ay opisyal na nagpahayag ng pagnanais na lumahok sa Philippine Defense Exhibition. Parehong bansa ay may mataas na interes sa pagpapalakas ng advanced air power dahil sa kanilang geopolitical position na malapit sa Russia. Ang katotohanang ang manned-unmanned teaming system ay nagbibigay daan sa efficient power operation sa sitwasyong kulang sa bilang ay lalong naging kaakit-akit para sa kanila. Ang kilos ng Europa ay hindi lamang pagpapahayag ng interes, kundi may mga konkretong cooperation agenda.
Ngunit ang pinakadramatikong pagbabago ay nagmula sa ibang direksyon. Ang mga bansang dati ay tumanggi sa technology transfer ng Pilipinas ang siya pang unang humiling ng kooperasyon. Kasama doon ang mga opisyal mula sa bansang minsan ay hayagang pinagtawanan ang Fighter Jet Development Plan ng Pilipinas. Nang matanggap ko ang listahan sa unang pagkakataon, huminto ako at kinumpirma muli para masiguro kung tama ang nabasa ko. Ang eksena kung saan ang kasaysayan ay nababaligtad sa ganitong konkretong paraan ay hindi madalas makita. Ang isang mataas na opisyal ng isang European Defense Company ay sinabihan ang kanilang Philippine partner ng ganito. Inaamin namin na ang pagtanggi namin sa technical cooperation noon ay pagkakamali sa strategic judgment. Kasabay nito, nag-alok sila na bumuo ng bagong anyo ng cooperation relationship kahit ngayon. Ang kumpanyang kinabibilangan ng opisyal na iyon ang siyang mismong kumpanya na tumanggi ng malamig sa kahilingan ng Pilipinas para sa technology transfer. 10 taon lang ang nakalilipas. Ang pagbabaligtad ng sitwasyon ay hindi na mas malinaw pa rito. Noong unang bahagi ng 2022 nang ilantad sa Seoul Air Show, note, keeping the context of the original story flow, assuming this is the international event, ang times actual model, times at times technical data, times NG Gagamba X2, lalong naging konkreto ang reaksyon ng international defense industry. Sa Philippine Exhibition Hall, nagkaroon ng eksena kung saan nakapila ang mga dayuhang opisyal para makapasok. Mula Amerika, UK, France, Germany, Japan, Australia, UAE, hanggang India, ang iba't ibang defense officials ay humiling ng meeting sa mga kinatawan ng Pilipinas. Ang mga kinatawan ng Pilipinas ay nahihirapan ng i-manage ang mga meeting schedules. Ang reaksyon ng India ay lalong kapansin-pansin. Ang India ay bansang matagal nang nag-aangkat ng fighter jets mula sa Russia at France. Ngunit sa air show na ito, nagpakita ang Indian delegation ng malaking interes sa manned-unmanned teaming system technology ng Pilipinas. Ang India ay kasalukuyang nagtutulak ng pagbuo ng sariling unmanned combat vehicle at ang paghuhusga nila ay ang experience at technical data ng Gagamba X2 ng Pilipinas ay malaking tulong sa kanilang national program. Kung dati ang Pilipinas ang nasa posisyong humihiling ng technical cooperation sa India, ngayon ay kabaligtaran na. Ang reaksyon din ng Japan ay mas aktibo kaysa sa inaasahan. Bagamat isinasagawa ng Japan ang kanilang Next Generation Fighter Project, nagpahayag din sila ng mataas na interes sa manned-unmanned teaming operation concept ng Gagamba X2. Sa kabila ng komplikadong historical context, sa pagitan ng Pilipinas at Japan, sa larangan ng defense technology, nagkaroon na ng mga larangan kung saan mas mauna na ang Pilipinas kaysa sa Japan. Nakita ng ilang beses ang opisyal ng Japanese Ministry of Defense na mabilis na sinusulat ang paliwanag ng teknolohiya mula sa panig ng Pilipinas. Hindi rin nagpahuli ang Australia. Ang Australian Air Force ay nakikipagtulungan na sa Royal Wingman Program ng Amerika na MQ-28. Ngunit matapos malaman ang resulta ng pagsasanay ng Gagamba X2, nagtanong ang Australia tungkol sa posibilidad ng karagdagang Technical Information Exchange sa Pilipinas. Ang layunin ay paghambingin ang dalawang manned-unmanned teaming systems, ngunit sa katunayan ay may layunin silang mas maunawaan ang antas ng teknolohiya ng sistema ng Pilipinas. Ang pagpapakita ng interes ng Australia sa teknolohiya ng bansang hindi Amerika ay isang pambihirang pangyayari. May mga makabuluhang pagbabago ring napansin sa loob ng US Air Force. Nabalitaan na ang ilang strategic analysts ay nagsama sa kanilang official documents ng internal proposal na gawing benchmark ang Gagamba X2 sa kanilang sariling manned-unmanned teaming system development program. Napakabihira para sa Amerika na hayagang banggitin ang sistema ng ibang bansa bilang reference point ng kanilang sariling program. Hindi na kailangan pang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin niyon. Nagsimula na ring maging nakikita ang pagbabago sa merkado ng defense export. Ang Pilipinas ay nasa antas na ng pagiging malakas sa defense export dahil sa K-tanks, K9, self-propelled howitzers at FA-50 light attack aircraft. Ngunit ngayon, ang manned-unmanned teaming package
na nag-uugnay sa Gagamba X2 at KF-21 ay sumusulpot na bilang Next Generation Export Item. Hindi lang sila nagbebenta ng isang uri ng sandata, kundi nagiging bansa na nag-export ng buong operational concept ng Future Battlefield bilang package. Nangangahulugan ito na nagbabago na ang antas ng defense export. Ang Defense Acquisition Program Administration ng Pilipinas at mga kaukulang kumpanya ay nagsimulang mag-ayos ng hiwalay na export support system para tumugon sa biglaang internasyonal na interes na ito. Noon, sila ang naghahanap ng buyers sa buong mundo, pero ngayon ay sitwasyong kailangan na nilang i-manage ang mga panauhing dumarating. Ang pagbabagong iyon ay nabubuod sa isang numero. Kumpara sa 2024, ang bilang ng mga dayuhang visiting groups para sa defense export sa unang kalahati ng 2026 lang ay tumaas ng higit 3 beses. Ang aking emosyon habang pinapanood ang daloy na ito mula sa Washington ay komplikado. Sa isang banda, may taos-pusong kagalakan dahil lumalakas ang isang strategically important ally. Ngunit sa kabilang banda, may pagsisisihan din dahil kung gaano natin katagal at kasistematikong minamaliit ang bansang ito. Ang dalawang emosyong iyon ay sabay na umiiral at hindi ako makapili ng isa. Habang pinapanood ang eksena ng mga bansang dati ay tumanggi sa technology transfer na ngayon ay humihingi ng kooperasyon, nagtataka ako kung paano tinatanggap ng Pilipinas ang sitwasyon. Sa pakikipag-usap sa isang kinatawan ng Pilipinas, narinig ko ang sagot. Sinabi niya ng mahinahon ang mukha, "Hindi kami kailanman nagalit, patuloy lang kaming bumuo." Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa aking isipan ng matagal. Ang eksenang ito kung saan ang mundo ay pumipila para sa Pilipinas ay hindi lamang pagbabago sa landscape ng defense market. Iyon ay sandali kung saan ang matandang katotohanan na ang bansa na may technology sovereignty ang siyang nagiging may-ari ng negotiation table ay pinakabuhay na naisakatuparan. At ang mga taong pinakanakakaalam sa bigat ng kalsadang nilakad ng Pilipinas hanggang sa makarating sa lugar na iyon ay, ironically, ang mga taong naglagay ng pinakamaraming hadlang sa kalsadang iyon. Noong tagsibol ng 2026, inilabas ko ang kopya ng ulat na sinulat ko 30 taon na ang nakalilipas sa ibabaw ng lamesa ng aking laboratory sa Washington. Hindi inaasahan na magkakaroon ang Pilipinas ng kakayahang bumuo ng sariling fighter jet sa katamtaman hanggang mahabang panahon. Tiningnan ko ang pangungusap na iyon ng matagal. Dahil sa pride ko bilang analyst, may bahagi sa akin na gustong burahin ang pangungusap na iyon ng madali. Pero hindi iyon tapat na saloobin. Ako ay nagkamali. At ang hayagang pag-amin sa katotohanan iyon ang pinakatapat na bagay na magagawa ko. Ang dahilan kung bakit ako nagkamali ay hindi lang dahil sa kakulangan ng impormasyon. May sapat akong impormasyon. Alam ko ang laki ng research investment ng Pilipinas at alam ko rin ang sitwasyon ng pag-unlad ng kanilang mga talento. Ngunit binigyang kahulugan ko ang mga impormasyong iyon sa loob ng frame ng aking preconceptions. Isinagawa ko ang pagsusuri sa paraang itinatakda ko na ang konklusyon na hindi kaya ng Pilipinas at itinutugma ang mga datos sa konklusyong iyon. Iyon ay hindi pagsusuri, kundi confirmation bias. Iyon ang pinakamapanganib na pagkakamali na nagagawa sa ilalim ng pangalang expert. Ang pinatunayan ng Gagamba X2 ay hindi lamang teknikal na tagumpay. Iyon ay kwento tungkol sa kung paano nalampasan ng isang bansa ang pagtanggi ng mundo at pagdududa sa loob ng sabay. Sa loob ng ilang dekada, pinili nila ang landas ng independent development sa kabila ng pagtanggi sa technology transfer. At sa tuwing nababawasan ang budget o nagkakaproblema ang international cooperation, humanap sila ng sagot sa loob. Sa prosesong iyon, hindi sila kailanman nagbago ng direksyon. Ang consistency na iyon ang tunay na lakas na lumikha sa resultang Gagamba X2. Ang terminong technology sovereignty ay madalas na binabanggit sa maraming bansa ngayon. Ngunit naniniwala ako na ang Gagamba X2 ng Pilipinas ang pinakamalinaw na halimbawa na nagpapakita kung ano ang kahulugan ng salitang iyon sa realidad. Ang bansa na may technology sovereignty ay hindi nawawalan ng upuan sa negotiation table. Maari silang magsimula ng usapan sa sarili nilang kondisyon at magpasya sa kanilang sariling seguridad nang walang pahintulot mula sa kahit sino.
Iyon ang kahulugan na higit pa sa pagbuo ng isang simpleng sandata. Ang ischedule ng Gagamba X2 na naglalayong magkaroon ng actual deployment sa unang bahagi ng 2030s ay maayos na nagpapatuloy. Ang datos na naipon sa pamamagitan ng demonstrator flight test ay inilalapat sa mass production design at ang makina ay nakatakdang i-upgrade mula sa kasalukuyang 5,500-pound class tungo sa high-thrust stealth engine na mahigit 10,000 pounds. Kapag nakumpleto ang upgrade na ito, ang mission radius at payload capacity ng Gagamba X2 ay lalong tatalon mula sa kasalukuyan. Sa panahong iyon, ang power landscape ng langit sa Silangang Asya ay magiging iba na kaysa sa ngayon. Ang pagbabago sa power landscape sa Silangang Asya ay nagsimula na. Ang pagkakaroon mismo ng Gagamba X2 ay nagdagdag ng bagong variable sa strategic calculation ng rehiyong ito. Sa oras ng pangangailangan, ang Pilipinas ay may kakayahan na para sa precision strike sa mga pangunahing pasilidad ng kaaway habang sinisiguro ang survival ng piloto. Ang estruktura kung saan unang ini-neutralize ang air defense network ng kaaway at susundan ng manned fighter upang ligtas na magsagawa ng follow-up mission ay radikal na nagbabago sa umiiral. Nafwa Air Combat Equation. Ang katotohanang ang pagbabagong ito ay may malaking epekto sa pagtatakda ng military strategy ng mga karatig bansa ay kumpirmado na sa maraming paraan. Matapos ang actual deployment ng manned-unmanned teaming formation ng KF-21 at Gagamba X2, ang Philippine Air Force ay magkakaroon ng strategic weight na iba na kaysa sa ngayon. Sa kasalukuyan, ang lakas ng Philippine Air Force ay kulang sa bilang kumpara sa mga karatig kapangyarihan. Ngunit ang manned-unmanned teaming system ay nagbibigay ng asymmetric capability upang ilipat ang kakulangan sa bilang na iyon tungo sa tactical advantage. Kung ang isang piloto ay nagkokontrol ng 4 na unmanned vehicle habang nagsasagawa ng operasyon, ang tunay na combat efficiency ay higit pa sa simpleng paghahambing ng numero. Ito ang sentro ng strategic value ng Gagamba X2 para sa seguridad ng Pilipinas. Matagal ko nang iniisip na ang teknolohiya ay kasangkapan lamang ng national security. Ngunit habang sinusuri ko ang Gagamba X2, bahagyang nabago ang pag-iisip na iyon. Ang teknolohiya ay maaaring maging national identity na higit pa sa pagiging kasangkapan. Ang tanong kung anong teknolohiya ang kaya mong buuin ng mag-isa ay hindi naiiba sa tanong kung anong uri ng bansa ang iyong bansa. Sa pamamagitan ng Gagamba X2, sinagot ng Pilipinas ang mundo kung anong uri ng bansa sila. Ang sagot ay tahimik pero mas malinaw kaysa sa kahit sino. Ang katotohanan ang defense industry ay lumalampas sa larangan ng simpleng economic profit ay muling pinagtibay ng kasong ito. Ang budget at oras na inilagay sa pagbuo ng Gagamba X2 ay antas na mahirap bigyang katwiran sa panandaliang economic logic. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng Pilipinas ang pamumuhunang iyon. Sa likod ng desisyong iyon ay ang pagkilala na kung walang technology sovereignty, hindi mo ganap na magkakaroon ang diplomatic sovereignty o security sovereignty. Ang katotohanang tama ang pagkilalang iyon ay pinapatunayan na ng mundo ngayon. Ang susunod na hakbang ng Pilipinas ay binabantayan din. Ang matagumpay na pagbuo ng Gagamba X2 ay hindi pagkumpleto ng isang solong proyekto, kundi stepping stone patungo sa mas malaking hamon. Nabalitaan na ang Philippine Defense Research Institute ay nagsasagawa na rin ng pananaliksik sa Next Generation Hypersonic Weapon Systems at Laser Defense Systems. Ang stealth technology, autonomous flight technology at engine technology na naipon sa proseso ng pagbuo ng Gagamba X2 ang magsisilbing pundasyon ng mga kasunod na proyektong ito. Ipinapakita ng Pilipinas sa sarili nilang karanasan na ang pag-iipon ng teknolohiya ay hindi nangyayari ng linear, kundi tatalon ng exponentially sa isang punto. Sa pag-aayos ko ng kwentong ito sa nakalipas na ilang buwan, paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko ng isang tanong. Habang minamaliit natin ang Pilipinas, ano ang ginagawa ng Pilipinas? Ang sagot ay malinaw. Ang Pilipinas ay bumubuo. Hindi sila nakipagtalo, hindi nagprotesta, at hindi nag-abala para kilalanin. Patuloy lang silang bumuo ng tahimik.
At ang resultang iyon ang tumapos sa lahat ng argumento ng sabay-sabay. Ang kasaysayan kung minsan ay binabaligtad ang pinakamahigpit na prediksyon sa pinakatahimik na paraan. Ako ay nagkamali ng prediksyon tungkol sa Pilipinas, 30 taon na ang nakalilipas at ang prediksiyong iyon ay tuluyang mali. Ngunit ayaw kong gamitin ang oras ko sa pagiging nahihiya sa pagkakamaling iyon. Sa halip, mas produktibo ang ilapat ang natutunan ko sa pagkakamaling iyon sa aking mga sumunod na pagsusuri. Ang pagtingin sa datos ng walang prejudice, ang hindi pagmaliit sa malaking determinasyon ng isang maliit na bansa, at ang seryosong pagtanggap sa kahulugan ng technology sovereignty. Iyan ang mga itinuro sa akin ng Gagamba X2. Ang huling salita na nais kong sabihin sa inyo sa araw na ito ay ito. Ang mundo ay paminsan-minsang nakakatagpo ng isang bansa na bumubuo ng hinaharap ng mas maaga sa mga hindi inaasahang lugar. Naniniwala ako na ang pagkakaroon ng mata para makilala ang bansa na iyon at ang pagkakaroon ng lakas ng loob na kilalanin iyon kahit huli na ay ang pinakamababang tungkulin bilang isang analyst. Ang Pilipinas ay isang bansang bumubuo ng hinaharap ngayon. Wala na akong duda sa katotohanan iyon. Ang confidence na iyon ay nagmula sa datos, nagmula sa mga numero ng resulta ng pagsasanay, sa design specifications, at sa record na sa tuwing may nagsasabing hindi kaya sa loob ng 30 taon, tahimik nila itong nagagawa. Minsan akong nagkamali tungkol sa Pilipinas. Ngunit sa sandaling ito, ang pagsasabing tama ang Pilipinas ay walang dudang tama. Ako si James McAllister. Naglingkod ako sa strategy analysis sa loob ng 30 taon bilang isang retired US Air Force Colonel. At ngayong araw, ako ay nagkukumpisal. Ako ang mali. At ang Pilipinas ang tama. Ang bansang matiyagang bumuo sa kabila ng pangungutya ay pinatunayan ang sarili sa harap ng pinakamahigpit na manonood sa mundo. Hindi ito kwento ng isang sandata. Ito ay kwento tungkol sa kung anong lugar ang mararating ng isang bansa na hindi sumuko sa technology sovereignty. Anong bansa ang susunod na magpapatingin sa mundo muli? Ipagpapatuloy ko ang pagbabalita ng kwentong iyon sa channel na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification settings. Siguraduhing samahan niyo ako hanggang dulo sa susunod na kwento.